inuntian nyo, tatlo lang. Kayo na lang. Nung tatlo lang, okay, ako ang mamimili. Alam mo kung bakit sinabi niya siya'y mamimili? Para sa ganun, yung tatlong pinili niya, ay talagang masisino niya na yung pirma ng abogada. Ayun. O ngayon nakakuha ko 44. Oo. Miski pa paano balik-balik na rin, iba-ibang pirma. Sino ngayon ang pumirma dito? Yun ay dapat, ito ngayon nasagutin ng Ispera. Akala mo ba, hindi mo pirma yung kay Gutesa? O itong apat na putapat, Opo. hindi ko rin pirma ito. Paano mo pinayagan? Bakit sinabit mo? Nako. Bakit sinabit mo sa notarial section ng RTC ng Maynila? Oo. Ngayon, bakit ko isinama sa administrative charge? Oo, yung judge. Oo, Hindi niya ginampanan ng tungkulin niya. Ayun. Napakasangkapan siya doon. Oo. Siya pang namili. Eh, nung pinilit ko doon sa nung nasa hearing ng Senado, nandun yung Office of the Court Administrator ng Supreme Court. Sabi ko, Madam, bakit po ganito? Bakit siya po ang namili? Pwede ba kaming humiling ka ako? Opo. Halimbawa, bukas papuntahin ko yung mga staff ko na makapamili naman. Kahit ngayon po, kanya papuntahin nyo na. Nako. Oo. O di sa tuwa ko, pinapunta ko kagad. Pinapunta nyo ng tao. 44 kagad ang nakita namin, hindi pare-pareho. Iba-iba talaga. So, kagaya ng ginawa niya kay Espera, apat na dokumento, ganun din ang ginawa. So, sasabihin niya, hindi ko pirma yan. Ako, di peke lahat yung apat na patapat. Pegi lahat yun. Oo, yun ang lalabas. Dapat usigin din lahat yung mga tao na mga notaryo na kanya. Oo. O bakit ginawa ng judge ang tungkulin niya? Nako. Pangalawa, gumawa ng order. Ba meron siya kagad conclusion? Peki ito, sabi niya. So, yung nag-secure ng notarial service na to, pati yung mga tao gumamit ng kanyang dokumento, Ayun. may liable. Damay lahat yun. Pati ako damay. Dahil ginamit ko sa ano eh. Oh, sa hearing niya po. Ang tanong ko rito, paano mo nagawa, paano mo agad naisip na pati yung mga taong gumamit ng kanyang sworn statement ay kasangkot dito, hindi mo naman ako pinatawag. Oo nga po. Dapat sana umarap muna ako sa kanya. Para nakapag-explain naman ako, ay hindi. Ako naniniwala ako. Itong dalawang binanggit pa niya, mag-alis na ng bansa. Itong iba naman, ay tinago na yung mga pera, siguro kung saan na pinagdada. Kaya ganun eh, ang tagal-tagal eh. In the meantime, ang mga tao, disgusted, tormented, di ba? Oo. Wala eh. Naghihintay na wala, pero galit ang tao. Totoo po. Ang ngayon, hindi makapagpalabas ng partial report. Sige nga, hinihintay nga namin sa report, kahit partial man lang sana. Anyway. Buwelta naman tayo dito, Sean, sa... Kasi nabalitaan natin na mababa ang yung sa ekonomiya dyan, di ba? Nireport na nyo na yan, no? Statistika. The lowest economic target ang Magkano yung ating GDP? 4.4. 4.4 na po. Ito yung buong 2025. Yes po. Yan, sinasabi ko sa inyo. At tapos yung Ano yung original estimate? 5.5. Ang 5.5 to 6%. Yes. Ano ba kalamasan? 4.4. Lethargic. Okay? Kaya ibig sabihin, mahinang-mahina. May sakit ang ating ekonomiya. Lowest po ito eh. Eh, sipin ng target mo, 5.5, pagkatapos you will settle for 4.4. Ano ibig sabihin nun? Kaya nagkakaganyan tayo. Tapos gagawa ka ng budget, 6.7 trillion. Trillion. Para sa... Saan tayo kukuha ngayon para masapatan yun, sir? Yung utang din naman. No, yun ko sa'yo. The projected income mo is 1.5 trillion. 5 trillion. 5 trillion. So meron kang deficit na 1.6 to 1.7 trillion. Utang na naman yun. Tapos ito ang sitwasyon. Hindi wala ata pumapasok ngayon sa atin ng foreign direct investment. Sir, mukhang yun ang problema. Tsaka Wala yung na. partners din eh. Apektado higit sa kalahati. 50% more ang bagsak ng foreign direct investment. Hindi mo pa nakikita. Ang ating outstanding debt, Opo. magkano na? 17 trillion na po ata. Kung hindi ako nakamali. 17.6 trillion. 17, almost 18 trillion na pala. Okay, 17.6 trillion. Lumampas ka na doon sa conventional parameter. Oho. Anong conventional parameter?
debt to GDP ratio 60%. Oo. Ano nangyari? 63.1%. 63 na. Ano ibig sabihin ng 63.1%? Ang pera natin nagagastahin para sa taong ito, 63.1% pambayad ng utang. Opo. Less than 30%, 37% ang paggastos mo sa pangkabuhayan. O ano ang gagawin? Kaya ang pera mo sumatsat. Magkano na yung palitan ng pera natin? Mukhang na konting-konti na lang ay 1:60 na yata. Oo, ito pa ang pagkakamali ng tagapagsalita ng Pangulo. Isang babaeng kabugada yata. Opo, opo. O, ano sabi niya? Ang gusto ni BBM ay huwag pumalo ng 60 Wag, ayaw po nila niyan. vis-a-vis the US dollar, $1. Yes po. Hindi pwede. Alam mo, ang nakakapagtanga doon, polisiya ng ating bansa, ito good policy ito, Opo. na ang ating exchange rate will always be influenced by market forces, market-driven. Hindi mo sasabihin, parang ibig na sabihin, in-instruct niya yung central bank, kontrolin mo Kasi ang gusto ng Pangulo, mali yun. Wag aabot ng 60, Mali yun. Ito yung mga unusual. Hindi ko malaman kung sila ginagamit nila yung mga isip nila. Hindi mo pwedeng isa publiko yung pagsasalita ng gano'n. Ganun po pala Hindi yun. mo sinasalang-alang yung market forces Kasi yung parity, ito yung ano, Opo, opo. you have to allow our peso to settle its place. Yes po. Kung aabot ng 60, 61, talaga. Yun talaga, opo. Otherwise, kapag kinontrol mo, ang mangyayari dyan, sasabihin ng Central Bank, bibili siya ng ng mga pera na may hina. Oo. Ha? Para lang huwag umabot doon sa 60, ganun ang... Para kontrolado po. aba, yun. Risky po delikado yun dahil yung pera mo, Oo. masasayang. Baka mag-i-invest doon sa mahina yung... Ito yung pinaka-problema. Yun pala ang epekto nun, So dapat pala, hindi pala... Sa kalagayan natin ngayon, si President Marcos, nung siya ay maging presidente, 2022 yata yun, ang utang ng bawat Pilipino, 115,000. Opo. Bawat Pilipino. Pati sa pool. Diba pa lahat? Opo. 2022. 2025, ang utang na ng bawat Pilipino, 155,000. Nakita mo yung pagkakaiba. Oo. Di ba? Saan napunta yung utang na yun? Bakit ganun kalaki? Bakit biglang lumubo yung utang ng bawat isang Pilipino? Hindi mo pinapanganak, ipapanganak pa lang, kakapanganak pa lang. Meron na ko kagad utang. Wala yun, wala exemption yun doon. Saan napunta? Doon sa mga mga ghost project nila. Mga substandard na flood control. Ngayon, kahit anong gawin mo, hindi mo mapipigilan yung pagbulusok ng piso mo against the US dollar. Kasi ang unang tatamaan diyan ay yung 17.6 trillion. Bakit kayo nagbenta ng tatlong buko nila? Hindi na sa tubig. Hindi na sa tubig. Anong klaseng policy na sa palong ito, 30 tonelada na ang binibenta natin. Wala pa kayong foresight. Di ba? Ikaw naman kahit yung malay mo, kung agad ka na kailangan niya ng mumura. Ikaw na, hintayin mo muna ng ganito. Nung binenta, after 1 year, Ang laki mo nung nalugi natin doon sa ibinenta dito ni Robert. Ang laki nung nalugi natin doon. Kaya si Robert, paano may kumpusa sa sarili niya, di nakikita
nasa Biblia yan, o nasa finance, o ano nangyari? Pinundan mo dito. Nung kita nakuha ko, video na tayo natin. Hindi nangyayari, sasabihin natin ngayon. Gusto na namin paulo kayo. Mali na naman ang pagkataan. Maraming na gusto ng paulo. Ang gusto na, pero hindi nagkakaroon dito ko. Sasabihin na naman ang mga tatawaran ng pagkataan. Puro ng Pilipinas. Hindi na niya alam. Na yung parity, yung relasyon ng pera nila sa US dollar, magsisecure ng mahal. Hindi ba? Doon sa pagsasalita ng pagsasalita ng itong si Bucarete, itong si Antiguen, hindi dahil nga naman mga pamagyo mo ngayon, mga falsifikado ng utang, hindi na makatulong, lalo mga nakapamagwiso. Malino pala yun na inaano nila ay ayaw ng Pangulo na umabot ng 60 pesos ang palitan ng piso sa lunya. Ngayon, ang sinasabi nito, sinunod natin ng kulita, punta tayo kay Jay, ha? Sinunod natin ng kulita. Punta tayo kay Jay Targila. Okay, kay Jay Targila tayo, ha? So, meron kasi nung nakita ko na dito sa inyo, meron kasi panawagan daw po si Deputy Secretary Sani Angara na magkaroon tayo ng full government approach para masolusyonan daw po yung the learning crisis ng ating bansa. Ito daw po yung kasabay ng pagkakilala ng N22 report at national plan para po sa Pangulong Bongbong. At kailangan na niya sa information mula sa DOH, DSWD, sasabayan po ito ng nutrisyon hanggang sa TESDA, sa CHED, at para po sa trabaho. Ito na po ay dapat pagkaisa para matagumpay yung 10-year education roadmap ng Pilipinas.
At plus, happy birthday po kay Simon. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapos na ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Ulit, palakpakan po po natin ng isang base part ng Senator natin. Saludo. Napakamunin mo talaga sa inyo natin. Kaya lumit talaga. Ano na lang. O sa mga hindi pa napalitaan ito ha, ito na ang mga kababayan. Itong si Pino Tasyo to at itong si Boy Renuya, talagang nagsabuatan tayo sa issue ng chapter change. Ano ang Petragarbata talagang ituturo nila sa mga Pilipino dito sa mga usapin na to. Diba? Dahil hindi nila nahihirapan silang balyahin itong si Bibi Sara na hindi pa matakbo sa 2020 at talagang at sigurado yung mananalo po talaga itong si Bibi Sara, idadaan talaga sa pwersa. Ang gawin natin, mag-chapter change tayo, ano mga prioritize natin? Extend natin yung term ng Marcos Jr. Habang tatalasikan tayo. Huwag mo naman kami sa mga Pilipino. Ako, kung nakasutang nitong mag-resign ako, iiwan ko yan. Sinabi ng mag-fight ka na, hindi kailangan na kasi sa pwersa. At parang naman ako sa mga social media, ano mga presidente, ano ba naman hindi mo maintindihan sa salang magpahinga ka rin. Di ba? Huwag ka mag-ingat ka pa yan. Mga totoo mo pa rin sa lahat dahil sa nasa kong pagiging panginoon. Diba? Hindi mo yung mga yan. Sa isyo ng mga mahal ng luto, sa kanya ng project. Sa kanya ng mga nagbibigal ka lang, tapos siya ang kasalanan. Kaya sinabi ng doktor, kung practice ka, huwag mo siya magkikilos. Hindi siya nagpapahinga, nagkikilos. Hira talaga eh. Kung di na lang alam ng sambay ng Pilipino, kaya nga ika nga ayaw ma-hospital o manatili sa hospital, eh iniisip mo yung pagpupulduhin mo. Langyakan ba magkakaw? Ang usapin natin ngayon ay tungkol sa mga pulisiya. Alam niyo po, bukod sa malakihang proyekto at iba't ibang mga programa ng pamahalaan, isang bahagi ng trabaho namin ang magpakilala ng mga bagong pulisiya magpapagaan sa buhay ng tao. Wala pa mo atang nagagamit polisiya itong mga na-administration na to kasi binubudol na naman ho tayo eh. Polisiya daw ho makakapagpagaan sa buhay ng bawat isang Pilipino, mamutulong ng mga manin. Kaya naman alis na ho tayo, mahirap na. Kasi ika nga baka nagtitigulo lang ho yung mga manin. Dito na lang ho tayo kay Atong Rolling na yan. So mahirap na. Baka hindi niya naman naiintindihan yung mga sinasabi niya kasi sinabi ng doktor, magpahinga siya. Pinipilit niyang magsasalita, hindi naman naman pinag-usapan. Sabi ng doktor, pahinga. So ang dapat yung gawin Marcos Jr., magpahinga na. Hindi kung ano-ano mga pinag-aagawa mo, hindi ka na nakakatawa. Anti-Clipper, ano ba yan? Fake news. Lahat yan hindi naman yan real time. 6, mga video, lumayan. Dapat ba yung nasaan muna si BBM? Nasaan si BBM? Kasi pag na-surgery yan, sa diverticulitis niya, general anesthesia yan. Knock-out yan. He's incapacitated at that time. The Vice President must take over under the Constitution. Nasaan si BBM? At ipakita mo sa amin na buhay, real time, gising, hindi pa lang. Ilabas nyo si BBM, real time. 1, 2, 3, 4, Kasi 5, siguro, 6, sa bahay ka 7, may 8, bibigyan.
babae niya siguro, may doktor na siya. 11. Ilabas niyo. Nasaan si BBM? Wait lang. Auntie Claire? 1, Ano ba yan? Fake 2, news? Eh, lahat yan eh. 4, 5, Hindi naman yan real time eh. Pinapakita ko eh. 7, 8, Ng mga video, lumayan eh. 9, Oh, dapat 10. may date sa today. Nasaan muna si BBM? Nasaan si BBM? Kasi pag Maliwanag ha, anti-credit, ano nyo kasi, ilabas nyo ng katotohanan kung nasa na nga ba itong si BBM. Kumusta na itong si BBM? Kasi hindi naman natin malaman kung yung mga pulisiya na yan, yung mga video niya na ganito, di ba? Baka yung kuha ng video niya na to, ito ho yung, itong kuha na to, ito yung mga, noong una siyang lumabas, talagang dinire-diretso na niyang pag-vlog niya para ika nga kahit na isang araw lang ginawa yung video, hahati-hatiin. Binidyohan nila itong si Marcos Jr. para ilabas nila sa mga susunod na araw, di ba? Hindi, strategy eh. Para ika nga yung presensya nitong si Marcos Jr. sa social media, ay nandun pa rin. Ang problema mo dito mga kababayan, baka, wag naman sana, meron na mo pala nangyaring masama dito sa mga na to, hindi ko alam na sa bayan ng Pilipino. 3, Kasi nagbili na daw yung mama niya, hindi ba? 4, Kung 5, sakaling kahit na 6, wala siya, 7, 8, 9, 10, 11. hindi daw talaga niya papahintulutan na maging presidente si Dixon. Di umano. Yun ang kanyang, buhay pa na, naghuhuling-habuling eh. Alam naman kasi nila talagang may kalalagyan sila. Kung sakaling mawala man yan si Marcos Jr., alam niya na yung mga anak niya, yung mga kamag-anak niya, may kalalagyan dito kay Dixon. Marami silang pinulumbat sa kabanas ng bayan. Siya mo ang tinuturo na itong si Zaldico, ang chairperson ng appropriation sa Landang Kongreso na sa kanya daw mong naging deliver kay Giorgio Cadiz na kung saan itong bagag na to, kaukunin niya yan si Giorgio Cadiz. By the way, meron ililabas na video yan si Chase, tayo naman ng mga kababayan. Hindi mo tayo nilalabas ng mga kanyang klaseng video dito sa PH update. Tayo ng musga yan. Pero, ibang kasi texture eh. Tingnan natin na maayos. Pag-aralan natin, pero tayo hindi tayo basta-basta madadala ng mga ganyan kasi video. Mahirap na. Delikado mo yung mga yung video. Mahirap na. Punta na mo tayo dito kay Atty. James Reserva. Atty. James Reserva. He is not the proper party to say it. First, he is not a law student. Second, he is not a law professor. Yung sad degree kasi, personal yan. Now, nakakatawa kasi yung comment niya, may comment na who happens to be my student in constitutional law 1, law 2, constitutional law review. Sabi niya, hindi naman kami sad. So, at saka kita mo yung mga comments doon, talagang address sa kanya. Question. Dolphins. Handsome. Stunning. Say again. What's that, Daddy? What the hell is that? A dress. Says who?
coffee over. Sir, I was just going to. Hey, you. Anything happens to my daughter, I got a 45 and a shovel. I doubt anybody would miss you. Hi, Daddy. Ang tawag dito sa owner na to is love pillow dahil mas lalo kang mamahalin ng partner mo pag meron kang Hindi naman pwede yung gano'n kasi umi-insist yung theory niya, siya din, pwede rin ma-accuse ng is one of the lawyers. Opo, reaction po ninyo. Ngayon, pinabunod po ng Korte Suprema, ito parang panig po ng depensa patungkol nga po dito sa impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Feeling humble, kasama Mara, and I am proud to be part of the team under the leadership of our team in lead council at Attorney Bobby Torion. And I am so privileged to be a part of this team. Historic landmark decision declaring the impeachment complaint against the Vice President as unconstitutional. Attorney, ano ba yung implikasyon po nito? Legal implikasyon itong unanimous decision nga po ng Supreme Court? Or patungkol nga po dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ano ang mga mahalagang punto na dapat maintindihan ng taong bayan kung ikukumpara mo doon sa desisyon naman ng Supreme Court sa Francisco case? Actually, it's very timely and very encouraging
also in the sense that the Supreme Court has been given an opportunity to, as the defense team said, lays down clear and authoritative guidance on the constitutional limits and proper treatment of impeachment proceedings. Kasi, ang nangyari noon, we'll start from the impeachment of former President Irap Estrada. Yung second move, yung kinuha yung 1/3, di ba biglaan yun? Saka hindi na appellate prayer. Sabi ka agad ni former Speaker Manny Villar was part of that operation, was part of that movement na after prayer, sinabi agad niya, because 1/3 has been achieved, then this complaint will constitute as articles of impeachment and it shall be forwarded to the Senate and trial in the Senate shall forthwith proceed. Nangyari din yan sa kaso ni former Chief Justice Corona na yung sa tawag na blitzkrieg approach, breakneck speed na pinamadali masyado para makipalaga doon sa Senado. So, yung sinasabi na second move na 1/3, naging parang by history, ginawa yung parang weapon at saka political tool. Naging abusive yung conduct ng House dahil sa sinasabi nila under the Constitution, the House of Representatives shall have the sole power to initiate all cases of impeachment. Yung sole power parang sa piling nila, kung anong gawin nila, wala na makakapigil sa kanila kasi sole power ng authority. Now, the Supreme Court said, no, you cannot do that because under our framework of government, meron tayong separation of powers. Now, the Supreme Court is the final mediator. With the Supreme Court will mediate constitutional yung limits of the under branches of government, because the Supreme Court does not assert itself as superior. What it asserts is the supremacy of the Constitution. So, dito na pagbigyan ng pagkataon kasi sa time ni former President Estrada, wala na because when the impeachment complaint was completely forwarded to the Senate, parang nag-import ang academic na yun what happened in the House of Representatives kasi nag-assume na ng jurisdiction ang Senado, so wala nang pagkataon ng Supreme Court to make a ruling. Nakagawa sa ng pagkataon yung panahon, yung Francisco case. Sa Francisco case, na pagbigyan ng pagkataon ng Supreme Court to define what constitutes initiation of the impeachment complaint. So, yung Francisco reiterated in the case of Duterte versus House of Representatives, it still remains a doctrine na the initiation is the result of the filing and the referral in the Committee on Justice. But in the case of Vice President Duterte, Subscribe sa Sunshine Broadcast. Ano mo kasi inalay yung ano na yan eh, yung Vox Populi na yan, programa ng mga banateros dyan sa SMA. Mag-subscribe na ho kayo. Sigurado, magiging updated kayo sa mga kaganapan dyan sa mga banateros. Tsaka yung kanilang mga linalatag na mga argumento sa kanilang mga linis. Talagang bigadin mo ulit ka, hindi yung alam mo na hindi scripted. Alam mo hindi scripted bakit? Kasi tumatagal yung tumatagal yung programa. Magtatakay mo 2 oras. Diba? Usually wala akong script yan. Kumbaga, batuhan nila kung anong pag-usapan kung ano yung mga follow-up sa mga isasagot nitong si Gomay. Yun ho kanilang tatanangayin. Pero bago yan sa like at subscribe, masaya na kung tayo dyan sa mga sumali sa ating community. Yung join button, nandiyan na ako sa baba. Kung may hawak ng microphone na itong si J.D. Barra, hindi ko ako nakasubscribe kay J.D. Ako subscribe ko. Ay, ibig sabihin, pinapanood po natin yan.
yung mga vlog ko yan. Bago yan pasadaan muna natin itong ika nga. Nakita lang natin sa panonood natin ng Vox Populi. Matindi ko ito ha? Ito na lang yung sinasabi natin dito. Para doon sa mga bumaba kay Pastor Pibulo. Hindi naman din siya i-recognize ng ganyan. Kung walang walang napatunayan ng mga saka doon sa mga bumabati ko sa especially doon sa mga senador at congressman, kumuha nyo sa basta maniwala sa mga yan. Diba? Ang masasabi lang mo natin dito kahit pagsama-samahin mo yung nagawa ng mga politiko na yan, ngayon nasa pwesto na sila. Ngayon nasa pwesto kasi kung wala sila sa pwesto, hindi naman nila gagawin yung isukulong, pupuntahan yung mga piyesta, pupuntahan yung ating mga kababayan yung sila. Kalukuhan nyo yan. Pagsama-samahin mo na lahat ng bumabati ko sa iba sa Pilipinas, lahat ng ginagawa nila ngayong mga panahon na itong politiko sila. Hindi mo nila matutumbasan ng gumawa ng tama na yan. Yan ang sinisigurado ko rin sa mga natulungan niya. Marami yung scholar yan, meron yung kailangan yan, pero hindi mo yung politiko. Hindi mo kailangan magmano noong mga estudyante sa kanya at manginila para bang nanilili mo sa kanyang opisina kagaya ng ginagawa ng mga congressman ko para makapag-aral. Pag gusto mo mag-aral, punta ka doon sa social media college. Ganyan mo patindigan nga rin Pastor Pibulo. Hindi sa pag-ano kasi nakita mo natin. Kahit ano pang pambabati ko talagang naniniwala tayo kahit pagsama-samahin pa. Yung mga politiko na yan, politiko, yung kanilang nagawa mula nung nakapasok. Sakpan mo na sa Soto, anong nagawa? Kasi pagkakaano natin, pagkawala na sa politika yung mga yan, nananagilid na. Kahit masalantana buong Pilipinas, hindi nyo nila makakila. Pero yung si Pastor Pibulo, nakakulong yan. Pero pagkano yung sigurado yung palit ko yan, hindi nawawala sa ating mga